Magandang hapon po mga kababayan and welcome to another episode of Immigration at iba pa kung saan pag-uusapan natin lahat ng inyong mga katanungan about immigration, family matters, and all your legal concerns here in Canada. So makakasama niyo po kami ulit for 1 hour. Kasama ko po ngayon si Attorney Jake. Ako po si Jean Aguilar. Good afternoon, Attorney Jake. Good afternoon, Jean. Good afternoon po sa lahat. Live na naman po ulit tayo. Yes. Para isang immigration at iba pa. Correct. So, this is the opportunity for you guys, yung mga manonood sa atin in any parts of Canada at pati sa ibang bansa. Kung nakikinig po kayo at nanonood kayo, this is your opportunity, your chance to ask Attorney Jake your questions about immigration, legal matters, family matters. Ayan, pipilitin po nating masagot yung mga katanungan nyo today live. Yes. Correct. Po. So last week, marami po tayong mga tanong na natanggap. Sana po marami ulit ngayon. Ayan po, welcome na welcome kayo. Pwede nyo na pong simulan. Correct. So, habang naghihintay tayo, nagpapainit tayo sa ating mga audience. So, ayan, sisimulan muna namin. So, we've gathered a list of questions from Facebook, FB Broadcast Channel, YouTube, pati na rin yung mga comments nyo from the last episode. Ayan, pipilitin nating masagot yan, ano? Yes po. Okay, sige, umpisahan na natin para magkaroon tayo ng buena mano. Regarding sponsorship questions, Attorney Jake, okay, we got the first one from Jabin G. Ayan, good day po. May itatanong ako about sa common law sponsorship. Parehas kasal kami at parehas na rin po kaming hiwalay sa mga asawa po namin. Andito po ako sa Canada ngayon as a PR at gusto ko po siyang sponsor as common law. Yan. Nasa Hong Kong po siya, nagtatrabaho as domestic helper. Ano po ang dapat gawin para makuha ko po siya dito sa Canada? Pwede po kaya yun, sir? At paanong gagawin? Ayan, very common question po. Lagi pong natatanong yan sa atin at hindi naman tayo magsasawang sagutin yan. Correct. Hanggat may nagtatanong, sasagutin po natin. Ano po? Ayun. So yan po, pwedeng i-sponsor po yung ganyan. Ang importante nga lang po, mapatunayan nyo na genuine yung relationship. At saka yung kung ano man yung previous relationship niyo or marriage or common law partnership, wala na yon. Nag-end na yon kung ano man yung nakaraan at exclusive na po kayo ngayon doon sa ito nga isang bago nyong karelasyon. Ang importante nga is genuine yung relationship. Yun lang naman po. So pwede, pero I think i-correct lang natin ng konti yung term, parang nabanggit niya common law. Common law, yes, tama din yon. Pero for immigration purposes, ang mas ginagamit po natin yung conjugal. Kung hindi kayo nagsama for at least 1 year. Kung hindi kayo magkasama kasi nasa ano po kayo, nasa Hong Kong yung isa, yung sponsor nyo, tapos kayo naman nandito sa Canada, conjugal partnership. Pero ano lang naman yon, like terminology, of course, kailangan tingnan natin mabuti ano ba yung situation. Nagsama ba kayo? Yung history nyo, nagsama ba kayo for at least 1 year noon as common law? Mapapatunayan nyo ba? So depende, yeah. Ayun. Pero in general, yes po, pwedeng sponsoran kahit na yun nga meron kayong previous relationship or marriage. Ang importante is wala na yon. Tumigil na yon at exclusive na kayo ngayon dito sa bago nyong karelasyon. Ayun. So yun po, salamat dun sa So maraming salamat Sir Jovin sa inyong katanungan. Okay, we're moving on to Michelle R. Ayan, good day po. Maaari po kaya mag-submit ng application for common law and partnership application at home child care pathway. Sabay po sila. Pwede po ba? Pwede po. Normally, pwede ka mag-apply ng kahit ilan. Basta eligible ka. Hindi naman usually nagko-conflict yung mga yon. Importante lang din inform nyo si officer na meron kayong mga previous or existing application para lang alam nila kung anong sitwasyon ninyo. Pero yun nga po, generally, pwede yun. Pwedeng sabay. Bihira yung merong nagkaka-issue sa ganyan. Okay lang naman. Case-to-case basis din. Pero yun nga, in general, pwede yun. Tsaka yung particular situation na nabanggit nyo, parang home care ba yung isa? Tapos home child care at saka common law. Common law sponsorship. So sponsorship and then pwede po yun. Pwedeng sabay. Yes. Pero ang advice lang po natin is inform nyo si officer. IRCC na meron kayong kung ano man yung existing mga application ninyo. Yes. And you make sure na tugma yung mga information. Yeah, full disclosure. Siyempre parehong po, application, baka magkakaiba yung mga date. Exactly. Ayan. So, pagtsagaan natin na
reviewin lagi yung sarili nating information na nilagay Be doon. meticulous, kailangan Mm. tugma lahat yung mga information. Okay, Michelle, maraming salamat for Salamat that po doon. question. Ayan, bagong lahat, nasa na ating mga nanonood na viewers. Ayan, kamustahin nyo kami ni Attorney Jake. Pwede kayong magpa-shoutout kung wala kayong mga katanungan. And of course, Ayan, pero meron na, ayan, meron may buena mano na tama-tama. tayo. Si Ryan Anila Corilla. Good morning po, Attorney. Pwede ko po ba applyan ng work permit ang aking anak dito po sa RCIP, Claresholm, Alberta? Na-issuehan na po siya ng job offer. Open work permit po siya before. Salamat po. Work permit. Under RCIP. Sino yung naka-RCIP? daw. Kayo po ba o yung anak ninyo? So parang Hindi. Ang anak niya yung a-applyan niya ng... work permit nga. Pero sino yung naka-RCIP? Anyway, work permit in general, pwede pong applyan yon under yung sa LMIA base, yung closed work permit. Kung may job offer siya, kailangan na lang din ng LMIA ng employer ninyo. So yun po yung next na requirement dito. Pero kung meron po sila nun, tapos may job offer, pwede po. Pero yun nga, sa ngayon, naka-open work, or dati, naka-open work permit siya. Kung eligible siya for that RCIP program, kung may RCIP program sa Claresholm, Alberta, Yeah, so I-check hindi niyo clear po. kung sino Oo. yung principal doon sa Oo. RCIP. Yung anak niyo po ba or kayo or tig-isa kayo. That can happen po kasi. Pwede Correct. naman yun. Pero po in general, pwede kayong mag-apply or siya mag-apply ng work permit kung meron siyang job offer pero yung employer niya nga po dapat may LMIA. Yun po yung pinaka-default na requirement nito. Okay, Ryan. So, clarification lang, yung kung may question ka about RCIP, maybe you can give us more information about it para masagot ng maayos. Okay? Pero marami pong salamat sa tanong. Correct. Let us know po kung meron kayong follow-up questions. Ayan. Okay. Sige, mag-move on muna tayo sa ating marami namin pa tayong listahan ng tanong. Ayan, from Ronald A. Tanong lang po ako, attorney, hanggang ilang beses po ba pwede mag-renew ng extension ng closed work permit? Thank you. So wala rin pong set limit yan. Walang sinasabi na hanggang Limitation, 3, 5 or Oo. anything na limitation para doon sa extension ninyo. So hanggat meron, yun nga po yung default nito, kailangan nyo lang ng LMIA. Si employer nyo kailangan ng LMIA at pwede nyo nang applyan nyo ng work permit. One to sawa po yan. Pero every time na mag-a-apply kayo, syempre si officer, ini-evaluate yon, tinitingnan kung legitimate pa ba yung application mo, eligible ka pa rin ba? At saka yung last part nito na hindi ka ba mag-overstay. Ayun. So laging andun yung part na yun na dapat ma-convince si officer na igagalang mo yung mga conditions na ilalagay nila doon sa work permit mo. At minsan nga lang din, yun ang ginagamit nilang dahilan para magbawas. So, it's not because of yung application mo per se, pero yung general trend na Correct. gustong gawin ng government, kung gusto nila magbawas, nagbabawas sila katulad ngayong mga panahon na ito. Yeah. So, Ang lagi lang nilang sinasabing dahilan, hindi sila satisfied na uuwi ka. Parang ganon. But in general, talaga nagbabawas din sila. Kaya minsan kung meron sa inyo nagtataka kung ano ba itong nilalagay ng immigration officer, paano ba natin to i-resolve, yun lang po talaga yon. Sasabihin lang nila na hindi sila satisfied, na naaalis kayo before the deadline, and then that's why nire-refuse nila. Pag yun ang dahilan, mahirap ng kontrahin. Kasi, But lately we've noticed sa applications natin for our clients, they are providing more information when your application gets refused. ngayon po kasi meron ng Oo. meron policy na ngayon na bago na nilalagay na nila yung reasons nga po para hindi nyo nahingin. Dati kasi hinihingi pa yun mag-iitip Magbabayad ka pa kayo, access to additional information and privacy. $5. Ayun, Yeah. may additional din trabaho on your end para lang malaman kung ano yung notes ni officer. Ngayon, default na siya. So, Binibigay na nila yung nilalagay na nila yon, information. hindi mo na kailangang hingiin. Correct. So, nilalagay din nila doon yung detail ba Mas kung bakit detailed, yeah. hindi sila satisfied. Oo. Pero at the end of the day, ine-exercise nila nga po yung tinatawag na discretion nila. Discretionary din po talaga kasi
yung pagbibigay ng ganyan mga permits or yung mga renewal. Yeah. So anyway, to answer the question, wala pong limitation, but every time na nag-a-apply kayo, may panibagong evaluation yon at kailangan masatisfy si officer. Okay. Marami na tayong mga questions Ayan. na nakuha. So, I think we can start. Ayan, meron pa sa umpisan yan. Si Neil Sakam. Ayan, hello po. Ask ko lang po sa OINP, ano po ba yung mga location na GTA pero outside of Toronto? And my question po kasi, nawala. Tumaas. Wala dito sa laptop ko yung si Neil. So, about OINP, Neil Lakam yata yung pangalan niya. Pakibaba lang po yung screen. Ayan, Neil Sakam. Umakyat ulit eh. Umakyat ulit. Parang Ayan, outside. And may question po kasi ako, if naka-work permit, it means po ba LMIA or pwede po open work permit? So, ang una niyang tanong, OINP, ang mga location ng GTA, pero outside of Toronto. GTA, minsan yung Peel region, I think Halton region. Peel region, ito yung Mississauga, Brampton, Halton, dun pa sa banda pang west pa. And then, Durham, bandang east side naman. Okay. Yung GTA York, if I'm not mistaken, Hindi ako familiar. Hindi ko rin kaulado Sorry. yung mga yan. Pero yung mga kalapit na mga city sa Toronto, yun yung part ng GTA. Ayun. Kumbaga sa atin sa Metro Manila, yung hindi lang Manila, Pati hindi yung lang mga Toronto. Kumbaga labas. yung Manila, Toronto, yung mga karatig na like municipality or city Cavite. niya, part yun ng Metro Manila. So parang ganito, Ganun. GTA, yung mga other cities na malapit sa Malapit Toronto. sa Toronto. Opo. So yun nga, yung mga nabanggit natin, Durham region, Pickering, Peel, Ajax, Oshawa. Brampton. Brampton is sa west side. Okay. Sorry. Sa kabilang side naman yon sa Ayan. west. Peel region yon, Brampton, Mississauga. May follow-up question siya. May question So, yun po po kasi yan. ako, if naka-work permit, it means po ba LMIA o pwede po open work permit? So pag sinabi nating work permit, it can either be closed, which is kailangan ng LMIA, or open. So yun po, ang work, it can either be dun sa dalawa na nabanggit nyo. Generally, closed po yan. Yun yung pinaka-common. Yun yung temporary foreign worker program. Yan, may mga usapin din dyan na aalisin na daw yun. Pero sa ngayon po, hindi ako naniniwala na maaalis yun. Pero pwede sila maghigpit doon sa programa. Pero yun po, ang pinaka-default niyan, kailangan ng employer ng LMIA para siya makapag-hire ng isang foreign worker. Yung open work permit, medyo special yon. Hindi ganun kadalas na may open work permit. Ang isang example nga yan, yung PGWP or yung spousal open work permit. So may mga criteria din bago kayo mag-qualify sa ganon. So yun nga, hindi yun para sa lahat. Pero yung closed work permit yun, open yun sa lahat for as Basta long may as LMIA ka. may LMIA si employer. Okay, maraming salamat Noel for that question. Ayan, sige, marami tayong questions dito. Unahin natin, nakikita ko sa laptop ko, si Johan Zapp. May request ang AAIP po before nomination to prove relationship with a relative in Canada. Nasa rural pathway po kami. Considered po ba as relative if ang lolo at lola ng parents namin ay magkapatid? Kasi before Feb 25, considered ang uncle, auntie, nieces relative. Ma-consider po ba as relative kami ng uncle namin sa Calgary? So, check nyo yung detail ng program na yon, pero yung in general po, part siya ng relative ninyo. So, I think hanggang ito uncle, niece, gano'n. Tapos, yung direct, kung lolo, lola, direct yun eh. So, mas closer pa nga yun sa inyo kung tutusin. You can list them down as part of your family. Pero, check nyo rin po yung usually, yung program na yan, meron din silang mga definition, sino yung member ng family ninyo. Pero, let's double check kung tama yung understanding. Considered po ba relative if ang lolo at lola ng parents namin? Lolo, parang layo na. Lolo ng at parents nyo lola pa. ng parents. Parang great-grandparent ba yun? Great-grandparents. Lolo at, great-grandparents. So, grandparent pa ng parents ninyo. Oo, grandparent. Ay magkapatid. Okay, teka.
So, parang lumalabas. Great-grandparents niya. Ang magkapatid yung great-grandparents, so sila, magpinsan sila. Yung parents, magpinsan, Parang malayo na. yung, parang second cousin kayo, parang gano'n. Yun yung parents ninyo, lolo at lola ng parents niyo, magkapatid. Parang ang layo na nga eh. Pero, Malayo na, I oo. think. Medyo parang lagpas na, yun ang ano natin dito, no? Kasi yung grandparents pa ito ng parents nyo. At kapatid, I think, kapatid ng grandparents. Parang ganun pagkakaintindi ko. Lolo at lola ng parents namin ay magkapatid. Lolo. Yun nga, yung lolo nung isang parent, yung parent niya, yung lolo nun, at saka yung lola Ng nung parents other niya, parent, magkapatid. magkapatid. So yun nga, yung great grandparents nyo. Parang lumalabas second cousin, yun yung ano ko eh. Parang lagpas na yata po yun. Yes, medyo lagpas na po, Mr. Johan. Opo. Pero yeah, you can always double check po dun sa listahan nila. Okay. Ayan, maraming salamat for that question. Si Arlina Lee Ilustre. Hi, attorney and ma'am. Pag po open work permit, di ba 2 years po? Paano po pag mag-expire na? Extension lang po ba yun? Ng extension hanggat di pa nadating ang PR? Yes po, normally, ganun po, extend lang po tayo ng extend. Bibigyan po kayo ng letter actually. Yeah. So, open work permit, di po ba 2 years? Depende yan. Yung mga open work permits can be 2 years, 1 year, depende. Depende. Check nyo na lang po yung work permit nyo para malaman nyo kung ano yung deadline noong status ninyo. Pero it can be anything. Kung mag-expire na, yes po, extend nyo lang siya. You need to follow up first dun sa IRCC. Siguro yun the best din. Inform nyo lang sila na mag-expire na yung current work permit nyo. Yeah, more on follow-up ito. Yeah, hindi siya required na aksyonan ng officer. Kasi usually nga, separate naman yung application nyo for work permit at saka yung PR. Those are 2 different applications. And you have to extend your status. Kailangan nyo i-maintain yung status nyo. If you want to extend yung work permit nyo, kung eligible pa rin kayo sa open work permit, yes. But if not, and usually the case is not, na pag nag-extend kayo, hindi na siya open work permit. It might be closed na. So, kailangan nyo na po maghanap ng employer na mayroong LMIA nga po. And then you just have to extend until makuha nyo yung PR. Kung hindi naman, mag-change na kayo ng status into visitor muna po. And then yung ibang PR, meron silang mga bridging work permit. Yeah, Hindi lahat. Depende po sa PR program. Pero check nyo yung program na in-applyan nyo. Minsan din sa mga communications, sasabihin nila yun sa inyo na eligible kayo for bridging. So again, hindi po lahat. Pero check nyo siya kung baka pwede kayo doon sa bridging open work permit po yun. Okay, maraming pong salamat, Miss Arlina. Ayan, may follow-up question si Ryan kanina, Corilla. Follow-up question po, paano po yung LMIA exempt sa RCIP po? Hindi po ba kasi eligible yung anak ko dahil wala pa po siya 1 year sa construction industry? Salamat po, attorney. Bihira lang po yung na-exempt sa LMIA. Ang mga example na pwede kong ibigay niyan yung mga, sabihin natin, athletes na dadayo dito halimbawa kasi meron silang game or sa mga religious societies, mga ganon. Or sa military din, mga ganon. Medyo sabihin na natin pong bihira lang yung nagko-qualify sa ganon. And in your case po, yan sa construction, mukhang po yan, required din ng LMIA siya. Ayun. And then, kung wala pa kayo ng 1 year sa construction industry, it doesn't really matter. I mean, yung LMIA kasi ibang application yun eh. Para sa employer yun actually. And then yung sa worker naman, kailangan nyo lang mapakita sa officer na kaya nyo gawin yung trabaho na nakapangalan doon sa LMIA na yon. So, that's mostly it. So, kung wala pa kayong 1 year, depende. Depende kung ano yung requirement
nung pinost yung advertisement para ma-applyan yung LMIA na yon. Okay. Maraming salamat, Ryan, for that follow-up question. Ayan. We move on to Ms. Cheryl Aguirre Suarez. Good morning po, attorney. Tanong ko lang po kung magkano ang fee kapag mag-attorney kami about sa papers ko. Tourist po ako at mag 1 year na kami ng BF ko. Sponsoran Okay. po niya ako as common law partner. Okay, so yung kung fees po ang tanong, depende po yan sa lawyer, no? Pero kung kami po yung tinatanong kung magkano yung fees namin, reach out na lang po kayo sa office and we'll let you know. We usually Opo. start with a consultation With po. an assessment po, With an Ms. Cheryl. assessment. Ano? Assessment po na. Yung assessment free yun. Pero yung consultation, we do charge for it. Oo. And Usually, we reduce it dun sa total package. yeah, we ano naman po, parang advance payment na yun rin yun dun sa package if you proceed. In getting And your then, services, yeah. dun po kasi natin malalaman kung talaga bang qualified kayo and kung may question kayo, syempre, sasagutin po natin yon para lang din malaman nyo ano yung chances ninyo. Kasi I think yun po yung pinaka-importanting malaman nyo, ano yung chances ninyo, ano yung mga pwede nyong gawin para kayo na rin po mag-decide kung if it's worth it na ituloy yung application ninyo. Yeah. Pero in your case, yeah, kung as you say, common law kayo, and then mag-1 year na kayo na nagsasama. So, yes, potentially yes, but we have to dig deeper. Siyempre, tingnan natin kung ano pa yung mga attending circumstances ninyo para lang kung merong issue, we'll let you know para at least alam ninyo. Okay, maraming salamat, Ms. Cheryl. You can get in touch with us. Our contact details are nandyan po sa screen right now. www.filipinolowyer.ca po ang website namin. And you can give us a call at 1-855-522-5290. Okay, maraming salamat, Ms. Cheryl. Ayan, may follow-up question si Neil Sakam. Ask ko din po, gusto ko po sana apply tourist visa kapatid ko. Pwede ko po ba i-reason na need ko siya help para sa anak ko na may autism? Nakapa-open work permit po ako. Medyo ano po yan, risky, yung ganyang reason. Kasi parang ano yun trabaho na. So even if we understand na hindi nyo naman siya babayaran kasi kapatid nyo siya, ang tingin ng ano dyan, ng immigration is trabaho yon yung gagawin niya, magtatrabaho siya. Para bang gusto rin sabihin ng gobyerno dyan, mag-hire ka na lang dito. Parang ganon. I'm sorry to say, pero ganun po ang magiging evaluation ng officer dyan na kung pupunta siya dito para magtrabaho, yun nga, kailangan niya ng work permit. Kaya medyo risky na yun ang maging reason. Ang usually, ang plausible reason sa mga visit, yun, mamasyal lang talaga. Mamasyal, bibisitahin po kayo. Yun ang magandang bibisitahin dahilan. yung pamangkin, not aalagaan. Yung bansa, tsaka yung kayo bilang mga kamag-anak niya, yun ang magandang dahilan. Pero yun nga, kung sasabihin natin na mag-aalaga siya, medyo, I would say, risky nga po yun. So, visit po sa inyo at sa pamangkin pwede. Pero yung aalagaan, mas maganda pa na po. maging silent na lang tayo dun sa na makakatulong siya. Alam naman natin, syempre makakatulong nga siya na mag-alaga. Pero it's better na silent yun. So more on parang general na lang na bibisitahin kayo para magkita naman kayo. Kasi matagal na kayo hindi nakikita. Parang gano'n. It's better that way. Oo. Or kung malapit siya dun sa anak nyo, para makita ulit ang kanyang uncle or aunt. Yun. Okay, Mr. Nel, maraming po salamat. From Junji Hernandez, hi attorney, kapag ang spouse ko po mabigyan ng LMIA as butcher, am I qualified to extend my open work permit? Ang spouse mabigyan ng LMIA as butcher. Qualified ba siya to extend open work permit? We have to check kung nasa list siya. Nasa tier 0 to 3 ba ang butcher? Check mo yung NOC niya. Kung 0 or 1, I don't think it's 0 or 1. Yeah. Probably 2 or 3 siya. Pero check natin dun sa list ng mga eligible Kasi di ba may eligible din pag tier 2 or 3, dapat nandun siya sa listahan. Exactly. Kung 2 or 3, dapat nasa list siya. So we have to double check So, po dun sa list. Hindi po namin hindi po namin sa ulo, yun. Miss At Junji. I can always change din po kasi. Oo. So kung nandun po siya sa list. You have to check it po. Check nyo na lang online. I-google nyo po siya. Opo.
kung nasa list siya doon sa tier 2 or 3, pwede kayo mag-qualify sa It's open work NOC permit. 63201 actually. So, tier 3 siya. 3. Kung 6'3". Pero hindi po natin alam kung nandun siya sa listahan. Mhm. Yun lang yung question doon. Pag may time pa po tayo, baka pwede natin i-search mamaya. Pero for now pa, we'll move on. Pero yun po ang dyan, kailangan yung i-check. Ayan, meron ulit question si Neil. Sakam, TFW po ba? It means mga naka-LMIA. Hindi po kasama mga naka-open work permit as TFW na gusto tanggalin now. Yeah, magandang tanong. So yun po, tama yan. Yung TFW is more on dun sa LMIA-based na work permit. And although may mainit ngang usapin tungkol sa tatanggalin na nga daw yung TFW dahil daw Nagrereklamo ang mataas na nga ang unemployment rate, yung mga kabataan daw, yung mga fresh grads, wala nang makuha trabaho, may Nagrereklamo mga TFW pa conservative. rin. Yun ang sabi ng iba. Pero yung gobyerno naman, eto, Kakasabi lang ni Yeah, Prime Minister Carney. Yeah. kinakatigan din natin. I mean, we agree with that opinion at least na hindi dapat siya tanggalin, pero may mga kailangang gawin, Focus. may mga kailangang adjustments na gawin doon sa program. Yun nga, more on magpo-focus doon sa mga regions or mga industry na mas nangangailangan ng TFW. Kasi alam natin na meron nga mga lugar at saka mga industry din na hindi rin kayang punuan ng sabihin nating local workforce, kahit PR o citizen. Sila din mismo ayaw nila ng ganong trabaho or sabihin natin kulang yung available para doon. So meron at merong pangangailangan sa TFW, pero at the same time, ang perception nga din, ito, nag-agree somehow both yung opposition at saka yung nakaupong gobyerno na medyo marami na, mataas yung level ng mga foreigners at foreign workers dito sa Canada. Kaya gusto nilang bawasan at least. So babawasan lang naman, hindi naman totally tatanggalin pa. Yeah. Okay, thank you, Nell, for that question. Ayan si Mike. Mike Kavsky, nabuhay. Attorney Jake, hello, Kumusta, Mike? hello, Mike. Kamusta at maraming salamat at naka-join ka ngayon. May question daw siya. Nasaan po ang inyong question na to, Mike? Sige lang, mag-send ka lang ng question mo. Ayun, nakita ko. EMP, new acronym to keep. Ano yan? Taas pa siguro. Sabi niya, EMP, new acronym to keep. Ayun, parang may nakita ko. Ayan. Attorney, di ba open work permit, PGWP, considered as TFW pa rin yan? Difference lang, walang lamia yung dalawa. Yeah, yung TF kasi yung mga open work permit, sabihin natin na mga special program ngayon eh. Ang isang example pa niyan yung international mobility. So ibang program siya. Yung TFW more on Temporary foreign worker. Yeah, yan. temporary foreign worker para punuan yung pangangailangan ng Canada sa sa perceived or hindi lang perceived, actual labor shortage. So as we always say nga po, Canada masyadong kaunti pa yung populasyon compared sa sa landmass niya, sa laki ng bansa niya. Kaya lagi pong mayroong pangangailangan for foreigners. Kaya nga po nandito tayo ngayon. Kumbaga, dahil winelcome tayo ng Canada dahil sa pangangailangan nila. So anyway, yun yung isang program na tumutuon doon sa kakulangan nga po ng labor force dito sa Canada. Okay, thank you, Mike, for that clarification and for that question. Ayan. Most likely tied up yan sa relative na naka-lamia, TFW. Okay. Si JC Hernandez, may question siya. Mag 1 year na po ako as transport driver here in Ontario. Pwede na ba ako mag-apply sa OINP-PR pathway? 1 year transport driver, OINP. So pag OINP, ganun din, may mga streams po yan. We have to check the streams. Dalawang main streams yan, yung expression of interest na stream or job offer stream. Yung isa naman yung express entry na stream. Under that, medyo marami pa din nakalista doon. So kailangan check nyo po yung mga streams na yon at
tingnan nyo kung saan pwede kayo mag-qualify. So may mga certain rin doon, mga certain NOCs or jobs na kino-consider ng Province of Ontario na in demand. At kung nandoon kayo, at saka depende rin po sa lugar, kaya yung may nagtanong kanina, yung mga outside of Toronto. Meron kasi mga jobs na para lang outside of GTA actually. So kung ganun ang trabaho nyo, tapos outside of GTA kayo, tapos nandun nga po sa list, possibly pwede kayo doon sa OINP. Ayan. Okay. Thank you, JC, for that question. We move on to Miss Rose Dadula Torres. To add po sa question about relatives in Canada, siya yung nagtanong ng lolo. Ano pong documents ang kailangan to prove the relationship kung first cousin? Documents. So usually po yung mga birth Birth certificates, certificate. ita-tie up natin po yun. Titingnan doon kasi sa birth certificates po, di ba, nakalagay doon yung kung sino yung parents. So tinitrace back po natin yon up to doon sa common relative ninyo. Oo. So kailangan ng birth certificates doon sa mismo Halimbawa, relative. father nyo, Yeah. tapos yung uncle nyo, magkapatid. Tingnan natin yung birth certificates nila. So dapat yung magulang nila pareho. Tama po. Ayun. So, doon po yun malalaman. Doon po natin mapuprove yung relationship ninyo. Okay, Miss Rose, thank you for that question. Si Bing, Section 1. Uy, Section 1 siya. Matalino si Bing. Hello, attorney. Good day po at more power sa inyong advocacies. May tanong po ako. Paano po ang pagpa-register ng newborn baby sa Canadian Embassy? At the moment, nasa Pinas po ang mother and baby at nasa Canada naman ang father. Okay. The father of the baby is Canadian and the mother of the baby is Filipina. Pwede po bang ma-sponsor ang extramarital partner? Ayun, EMT. Kasama ang mga dependent niya. Kahit Banggit ni na Mike. nagsasama pa kami ng legal spouse ko. Ha? O, teka lang. Wait lang. Parang merong magulo dun nagsasama pa kayo ng legal spouse nyo? Unahin natin yung una niyo munang tanong. Sige, Medyo balik tayo komplikado yung pangalawa. Paano muna, proof of citizenship yata ang gusto nyong gawin? Kasi kung yung isang bata, isa sa mga magulang niya ay Canadian at pinanganak siya outside of Canada, merong process para dyan, proof of citizenship. So, hindi po sponsorship. Just to clarify, kasi citizen na nga siya at birth, kailangan lang ma-approve na citizen nga siya. May process po yan. May process po yan. So, yun po. Hindi po registration, proof of citizenship Yeah, po. hindi registration. Proof of citizenship. Yun po yung tawag doon sa process na yun. Okay, ito na. Ayan na. Question Number number 2. Extramarital partner. Teka lang. EMT. Kasama ang dependent niya kahit na, okay. Ito yung clarify natin. Extramarital partner. So, sa Tagalog, ang tawag? Wag na natin sabihin. Mukhang hindi po, based sa information na ito. Kasi nagsasama pa kayo ng legal spouse nyo. Yes. So, ibig sabihin, kayo pa nung legal spouse nyo, yun nga, extramarital yung isa, parang sideline. Anyway, ang gusto po kasi ng Canada, exclusive, So, kahit na si Canada, sabihin natin very liberal siya pagdating sa relationship, di ba? Madali lang makipag-iwalay as we always say. Pero gusto niya isa-isa lang. Gusto niya ni Canada na merong exclusivity, pa-isa-isa lang. Kung hindi pwedeng sabay. Meron kayong bago, dapat nga yung huli nyo, yung nauna ninyo na relationship, wala na yon. Natigil na, is either na-annul na yung marriage or na-divorce or kahit nga separated lang. I-prove nyo na separated na kayo with your former spouse. At exclusive na kayo doon sa bago nyo. So yun yung importante doon. So hindi po pwedeng sabay. Ano po? Diyan po medyo mahigpit si Canada. So mahigpit siya diyan. Gusto niyo ngang malaman lagi na ano na nangyari doon sa previous relationship niyo. So kung napatunay na meron pa, kayo pa rin talaga, hindi niyo may sponsor yung tinatawag niyo extramarital partner. Okay, hindi po pwedeng sabay. Pag nag-overlap, dyan po. Yan lang naman yung ayaw further ni Canada. At baka pwede pang ma-refuse yan pag nakita niyang nag-overlap. Okay? Balik tayo kay Miss Johan Zap. Follow-up question. First cousin po ang nanay ko at uncle namin sa Calgary. Considered po ba na relative?
First. Depende nga po kasi pagka ano po, I think yung sa points ang gusto niyo pong malaman dito na kung meron bang points yon, you have to check po doon sa programs niyan. Hindi po, to be honest po, kasi sa Calgary, hindi po kami masyadong familiar kasi we're based in Ontario, ano. Pero yung yung sa point system, check nyo kung hanggang saan yung relative na binibigyan nila ng additional points. So, yun po. Hindi lang natin to masagot sa ngayon dahil hindi po namin kasi madalas tinitingnan yung rules sa ibang province. At least for now, hindi pa masyado. More on sa Ontario po kami nakafocus sa ngayon. Okay. Ayan. From Mel L. Need po ba extend TRV kasabay ng open work permit extension? Temporary residence visa. Or maybe she's referring to visitor record. Yeah, maybe you're referring to the visitor record. Pwede naman yon. Minsan nga po, inaano namin yan, ini-encourage na ganon para lang. Ito, depende kayo na rin ang mag-ano nito, mag-evaluate. Kung yung open work permit extension nyo po ba, ano yung likelihood na ma-approve yon? Kung sa tingin nyo, confident naman kayo na ma-approve yun, tingin nyo na meet nyo naman lahat ng mga requirements, ano, pwedeng hindi na kayo mag-extend ng visitor record kasi naka-maintain status naman kayo at saka yun nga, pag lumabas yung work permit extension, edi okay, wala kayong problem. Pero ito, kasi nga, especially yung mga recent na situation na sabihin na natin, hindi po kayo to pero sabihin natin yung iba na out of desperation, gusto nila ma-extend yung work permit nila. Ina-avail nila yung benefit ng maintain status nga. So, ibig sabihin, kahit na alam nilang ma-refuse yung in-applyan nilang extension, ang goal lang nila is ma-extend ng konti through yung maintain status. So, ibig sabihin, alam nilang ma-refuse eh. Alam nilang ma-refuse. Gusto lang parang nila. they're just buying a little bit of time. Yeah. Para nga lang ma-avail yung maintain status. mag-extend ng sandali. In those cases, I would recommend na mag-apply na rin kayo ng visitor record para kung sakali nga later on ma-refuse yung work permit application na yon, meron pa kayong fallback. May sasandalan pa kayo. Meron pa rin kayong visitor record at least. May status para hindi nawala yung status nyo kasi it gets a little bit harder pag nawalan na po kayo ng status. Kasi pwede na kayong balikan ni officer, sabihin na, o yan, bakit ko pa kayo bibigyan ng hindi nga ako na-satisfy na aalis kayo before mag-lapse yung deadline na binigay sa inyo. Nangyari na nga before, parang gano'n. Hindi ka nga umuwi, nag-lapse yung status mo. So, mas mahirap ng kumbinsihin si officer. So, yun po, depende sa inyo, dun sa evaluation nyo, kung ma-approve ba yung work permit na in-applyan ninyo. Ayun. Okay. Maraming salamat for that question. Sino yun? Hindi ko na siya makita. Anyway, yeah. Move on tayo sa next question. Si Ayungon Dar. Good morning po, attorney. Tanong kung naka-close work permit, pwede po ba makahanap ng additional work? Okay, so para bang ang gusto niyo sabihin, dalawa yung work, pero gusto dalawang close work. Gusto niya mag-double job. Double job, pero close work permit. Possible po, pwede naman kung dalawa din yung permit niyo. At saka usually din kasi nga, yung work permit na yon, close work permit nga po, as you mentioned, tied up kayo sa isang particular employer. At saka particular job na din. So if you want to have an additional work, kailangan nyo ng additional permit for that. So, yun lang po yung may sasagot natin dyan. Ang reason naman po, just to let you know kung bakit parang ang hirap, parang bawat work nyo, kailangan may additional permit, hindi naman nga ganun kadaling kunin yun. So, si gobyerno nga po kasi, gusto niya masiguro na bago kayo mabigyan ng trabaho bilang isang foreign worker, nabigyan muna ng pagkakataon o first opportunity, yung PR citizen. Siyempre, naintindihan naman po natin, siyempre, yun nga, Canada first, citizen first, at saka PR first. As you can see, kahit nga yung PR, foreign national yon,
pero binibigyan siya ng same privilege as a citizen. So yun po yung kagandahan nga ng PR. Pero yun po, gusto lang ng government na bigyan sila ng priority. Yun lang. At kung wala pa rin sila, I mean, walang nag-apply na PR or citizen, tsaka lang kayo pwedeng makakuha ng trabaho bilang isang foreign national. So yun lang po. Kaya mahirap yung pagkuha ng work permit kasi kailangan mo nang bigyan ng priority ang citizen at PR. Ayun. Okay. Maraming salamat, Mr. Ayungondar. Ayan si Mike. Neil. Okay. Thank you po. Very helpful ang mga sagot nyo. Meron po ba kayong available slot for consultation ASAP? Yes po, Sir Neil. Reach out lang po kayo sa office. Reach out lang po kayo sa office. 1-855-522-5290. Ayan si Mike. Most likely, okay. Attorney Jake, may nakita akong EMP, extramarital. Oo nga eh. May nagtanong. Tama ka, Mike. Yes. Medyo bagong term yun. Tatandaan na natin ngayon yan. Ayan. Si Mr. Ernesto Bailosis David. Hello po. Pwede po ba mag-apply ng work permit extension kahit walang inaantay na LAMIA? Ayun nga, yung Ayun diniscuss. kanina. Pero may iniintay po akong recommendation letter approval for RCIP. Salamat po. So yan, yung napag-usapan na rin natin kanina, kung mag-a-apply kayo ng work permit, dapat nga na merong LAMIA talaga. Unless nga meron kayong ibang ina-applyan, other program, pero may hinintay akong recommendation letter For RCIP. Baka meron siyang, Okay, recommendation, pwede. Kasi minsan yung province, pwede silang mag-recommend na para bang sinasabi nila, in the meantime, ito, ninonominate namin ito for PR, but in the meantime, can you give this work permit? May ganon. So, I'm just paraphrasing, Pero may ganoong program na pwede kayong i-endorse or i-recommend ni province na ma-issuean ng work permit. Case-to-case basis din po yon. Ayun. Okay, thank you Mr. Ernesto for that question. Ayan, may follow-up question si Bing. So, paano po magpaparegister or kumuha ng proof of citizenship? Okay. Paano ko ba sasagutin yan? Kasi yan, online din siya, yung detail ba? Yung Nasa detail. IRCC website. Nasa IRCC website. If you have any questions po later on, you can reach out to our office po. If you want assistance. We do actually offer that as a service, yung proof of citizenship. Okay, Bing, maraming salamat. So, ayan. Thank you daw from Mr. Johans. Great help, attorney. Maraming salamat din po sa pagtatanong. Salamat. Sino yan? Kilala ko to. Sabi niya, tawag po kayo ako yan. Yung account ko pala yung nakalag. Ayan, si Mel L. Maraming salamat po sa sagot. More power to your show. Maraming pong salamat. Salamat din po sa inyo. Mel. Ayan si Mike. Attorney Jake, bawal ba ang company mag-hire ng TFW? More than 10% of workforce. Merong cap. Yeah, tama po kayo dyan, Mike. Mike, yes. Merong cap na tinatawag. Oo. At minsan binabago-bago din nila yan. So I'm not sure nga kung 10% pa rin ba. Dati 20% yan eh. So baka nga binawasan nila recently. Pero yes, may cap. So yung isang company, merong limit sa dami ng temporary workers na pwede niyang i-hire. So binibilang din po talaga yan ng gobyerno para ma-ensure na nasa, sabihin natin, reasonable levels yung, yung dami ng foreign workers doon sa particular company nila. As you can imagine, palagay ko nga naririnig nyo na yung mga usap-usapan dito, mainit po kasi masyado yung topic ng foreign nationals, foreign workers. Ayun nga, may mga opposition leaders na inaatake nga that that particular program. Oo. Ang narrative is, ayan kasi nagpapasok kayo ng napakaraming tao, kaya ayan ngayon, mahal ng bilihin, kulang tayo sa housing, hindi ito sustainable, parang ganon. So, scrap na, parang ganon. So, syempre, yung gobyerno natin, nakikinig doon sa mga ganong narrative kasi, well, kahit opposition yon, binoto pa rin sila, inelect pa rin sila ng mga tao. So, yun ang common sentiment ng ilang, sabihin natin, mamamayan. So, kailangan din makinig siyempre ng gobyerno doon sa mga tinatawag nating minority. So, yun po, ang mainit na issue ngayon tungkol sa temporary foreign workers.
Okay. From Mr. Ayungondar, maraming salamat po. Maraming salamat din po sa pagtanong. From, ayan, si Bing ulit, section 1. EMP, Second talaga. follow-up po kay EMP. Yung baby po ba from EMP, pwede po sponsor? Depende. Kung na, Mukhang pwede. Teka lang kaklarify natin yung mga facts nito. Pero yung anak kasi dun sa EMP, siyempre Na-declare ba anak yun? siya nung kung sino man yung Yung PR or sponsor, citizen, yeah. di ba? Yung mag-i-sponsor. Yung mag-i-sponsor dapat PR or citizen siya. Ngayon, yung anak niya, pwede niyang i-sponsor yung anak niya yun Di ba? So, depende lang din kung nung naging PR ba siya, andun na ba yung anak? ay kung wala pa. Kasi kung andun na, naging PR siya, dapat na-declare yun. Oo. Yung mga ganun, di ba? Dapat na-declare yun. Kung hindi na-declare, may problem. Baka hindi niya pwedeng sponsor later on kasi hindi niya dineclare. Supposedly, dineclare niya yun, anak niya yun Pero kung later na lumabas yun, Yung anak kay EMP. pwede. Yung anak kay EMP. Pero hindi si EMP, Yeah. Hindi Hindi si ikaw. EMP, pero- Hindi yung nagluwal. Oo. Pero yung Yung anak, anak. pwede. Kasi anak siya nung sponsor. So, basically, family sponsorship. Pwede mong sponsoran yung dependent mo na anak. Medyo marami pang yan, no? Yeah. Complications. Kailangan pa ng further, Pero, most likely, I would say, pwede siyang Pwede. i-sponsor yung anak. Okay. Maraming salamat, Bing. From, Miss Monina. Ay, nawala. From Miss Monina Villanueva. Hi, Ayan. attorney. Ayan, mga- January 26, 2026. Expiration na ng close Yes work po. permit ko. So, Ano po ang yeah. una kong dapat gawin? Malapit na. Marami pong katulad ninyo. Marami pong nagtatanong ng ganyan. Anong kailangan? Naka-close work permit or even open work permit and malapit mag-expire. Anong gagawin? So, dun po muna tayo sa basic. Kailangan nyo i-maintain yung status. Siyempre, kung gusto nyo mag-stay sa Canada pa beyond January 26, 2026, it's either nga po, i-extend nyo yung work permit nyo. Ayan yung mga requirements, LMIA, or kung eligible man kayo sa open work permit, go ahead with the work permit extension. Pwede rin kayong mag-change into student. Minsan, nagagamit na strategy yun, especially kung hindi pa kayo naging student dito at kino-contemplate nyo nga na mag-aral muna dito sa Canada para mas maging competitive sa labor market, pwede yung maging strategy, And then, after that, hopefully, ma-avail nyo rin yung post-graduation work permit, which is an open work permit. And then, yun nga, makaka-extend kayo ng stay nyo dito sa Canada, at saka makaka-gain kayo ng Canadian work experience. So, pwedeng strategy yon. Another one is convert nyo lang muna sa visitor. Yun yung sabihin natin pinakamadali. Pero, syempre, ang disadvantage nun, visitor lang kayo. Hindi kayo pwede mag-aral, hindi kayo pwede magtrabaho. Pero at least you can stay dito sa Canada. So, yun po yung pwede nyong gawin. At saka, long-term plan nyo po. Syempre, di ba, yung PR nyo, dapat meron kayong magandang strategy towards that. Lagi nating sinasabi, ultimately, pwede naman, maraming paraan maging PR. Hindi siya madali, marami kayong kailangan gawin, marami kayong pagdadaanan pa. Marami Pero kailangan i-prepare. doable for as Yeah. long as maganda yung plano ninyo at saka flexible kayo at saka meron kayong ginagawa para ma-attain yung goal nyo na yun na PR. So, yun lang po. Kung gusto nyo, stay tuned po sa amin para kung may mga follow-up question kayo later on, let us know. Pero yun lang po muna. Keep nyo yung status nyo and then work on your PR later on. Okay, maraming salamat Miss Monina for that question. Moving on to Alex Maglalang. Gaano na po katagal ang process ngayon ng LMIA for cook sa Vancouver? Matagal. Yun lang pa. Ito na lang, so para bigyan natin kayo ng konting idea. Dati, ang LMIA, lumalabas yan in a few months. 3 months, 4 months, 5 months, ganon yung range dati. Ngayon po, maabot ng hanggang 1 taon o lagpas pa in some cases. So, yun lang po yung alam natin, humahaba yung processing time. We don't really know for sure ano yung reason, pero we have an idea at saka parang ito din yung sa mga nakikita naming other commentators dyan, other lawyers, ito rin yung napapansin nila
na baka unang-una nagbabawas kasi ng tao din ang gobyerno para nga makatipid kasi nga as we all say, medyo taghirap din talaga ngayon sa Canada. So mismong si government naghahanap sila ng ways para makatipid. And of course, ang isang way doon ay yung magbawas ng tao. Hindi lang gobyerno, pati mga private sectors nagbabawas talaga po. So yun, definitely may effect yon sa processing time nila. Pangalawa, AI. So yung AI, ito, very common na sa atin ito. Dati hindi natin alam yung AI kung ano yun eh. Pero ngayon, siguro naman lahat tayo naiintindihan na kung pag sinabing AI, ano ba yun? Alam na natin yon. So, mismong government din nag-i-implement na sila ng mga AI tools. Yeah. Pero since bago pa lang siya, hindi pa natin din talaga masyadong naiintindihan ano ba yung epekto nito, maganda ba or what. Pero in the meantime, merong disruption na tinatawag. So, it can lengthen yung processing time sa systems nila, sa processes nila. Ultimately, of course, we're hoping na bibilis siya. Pero sa ngayon, sa nakikita natin yung medyo humahaba yung mga processes. Processing time, especially for LMIA. Yes po. So sa LMIA, So more or less 6 months or more. Yeah, 6 months. Medyo mabilis na nga po yun sa ngayon. Kung matapos siya ng 6 months. Kasama na dun yung advertisement period. Yes po. Pero huwag kayong magulat na lumagpas siya ng 6 months or in some cases nga even a year. Ayan. Maraming pong salamat sa question nyo, Alex. Moving on to Cheryl, medyo mahaba yung tanong niya. Sa pag-extend po ba ng Tier V, ang dating sponsor ko po ay yung brother ko. Ngayon po ay wala na po ako sa poder niya. Okay. Nag-live-in po kami ng BF ko. Okay. Pwede po ba mag-sponsor yung BF ko kung naka-WCB or Work Compensation Board at wala siyang regular work? Parang naka-EI. Or pwede po ba yung dati kong pong bank certificate gagamitin ko sa second extension at ano po magandang reason sa letter para po mag-extend? Salamat po. So yung pag-extend ninyo, ang reason nyo, well, you just have to be honest, ano ba talaga yung reason nyo. I guess we have to, mahirap kasi pag i-discuss yung situation Hindi nyo po in like general in public. Ayoko pong gawin yun. At ayoko kayong tanungin at yung nga i-disclose nyo yung mga bagay about your personal life. Pero at least kung mag-i-stay kayo dito with your boyfriend, okay naman yon. And then mostly nga, ang kailangan yung patunayan is kaya nyo bang suportahan yung sarili ninyo. So yung WCB, depende, would that be enough? Yung natatanggap niya ba na compensation doon, would that be enough to support you? Both of you, actually. Sino pa ba ang sinusuportahan niya aside from you? So, you have to make that evaluation yourself and then i-demonstrate nyo kay officer na yung kung ano man yung natatanggap niya is more than enough para dun sa plano nyo na magstay. So, kung gaano kayo katagal, syempre, i-disclose nyo din yon. Yung pagstay nyo ba dito sa Canada, gaano ba katagal? Ano bang plano mo nga? Mamamasyal pa ba kayo ng boyfriend nyo or wala lang, you just want to spend time with each other. So, depende yon and depende dun sa magiging parang plano nyo na ipepresent nyo, kaya nyo bang gastusan yon? So, kung meron ka ding bank certificate, if it's still existing, you still have money, yes. Definitely kasama yon. So, lahat ng pwede nyong ibigay as proof na kaya nyo ngang tustusan yung pangangailangan nyo, yun. So, kaya kailangan ng bank certificate kasi pag sinabi mo, marami naman akong pera, marami naman akong ipon. So, hindi namin kailangan magtrabaho. Parang ganun. So, but in most cases, of course, hindi enough yung savings natin. Kailangan may other source. Kung meron nga nagbibigay ng support, katulad ng brother nyo noon, okay yon. Pero since wala na nga kayo doon, kung sino man yung willing magbigay sa inyo ng support ngayon, which is yung boyfriend nyo, depende sa kinikita niya. Sapat na ba yon? Kayo na rin po ang makakasagot noon. Okay, Cheryl, thank you for that question. Moving on to Miss Joanne Portuguese. Attorney, paano po ba mag-adapt ng pamangkin sa Pilipinas at gaano katagal ang pag-process ng doc? Yeah, kung for immigration purposes, which is I assume, yun yung reason kung ba't nyo siya i-adapt. Ang best po niyan is magpa-consult muna po kayo sa lawyer na nag-i-specialize dyan. So, hindi po kami yon. We don't specialize in adoption or international adoption, to be specific. Kasi yun po yung kailangan nyo para later on, maisama nyo siya dito. Kumbaga may sponsoran nyo siya, yung adopted child ninyo. Kasi kung ang intention nyo lang is to adopt
that's it. Pero wala naman kayong balak na sponsoran siya or dalhin siya dito, mas madali yung process na yon. Sa Philippines nga lang, doon kayo mag-file ng adoption process ninyo, and then that's it. Pero yun nga lang, kung hindi nyo dinaan sa specialist nga po na nakakaalam sa ganyan, hindi nyo siya maisasama dito. So yun po, dito sa Ontario po, Cornerstone, if I remember it right, yun po yung agency na I would say yung first step na dapat nyong lapitan. Sila po yung makapagbigay sa inyo ng additional information. Okay, Miss Joanne, thank you for that question. Okay, moving on to Mr. Jerwin Evangelista Mendoza. Hello po, attorney. Ask ko lang po, pwede ko po ba maging employer yung relative ko na may special child under OINP in-demand skills as personal support worker? May business po sila, auto repair shop. Pwede mo maging employer yung relative. Okay naman yon. Pwede mo maging employer yung relative. Basta may kakayahan siya na mag-employ. May certain income, di ba? Yeah, certain income requirement. So, ma-demonstrate niya yung financial capacity niya na mag-employ. Saka meron siyang genuine need. Okay. Special child, okay. Under OANP. Yeah, yung sa OANP meron doon personal support worker, NOC 44101. May business. Okay, so yun po. Pwede. So yung pagiging relative ninyo sa isa't isa, hindi naman yun magiging hadlang sa pagtrabaho mo para sa kanya. Ang importanteng ipakita nga lang is, may need nga ba talaga? Kailangan niya ba talaga? And kaya niya ba magpasweldo ng isang empleyado? So yun po ang general requirements niya. May certain income requirements. Okay? Maraming salamat, Jerwin from John. Hello po, ask ko lang po kung pwede ma-sponsoran yung dati ko ng wife, pero separate lang po kami sa Pinas. Under po ako ng MPNP. Nagka-common law partner ko po dito sa Canada. Almost 4 years na po kami. Wala ng common law ko. Thank you po. Okay, parang gusto niyo pong sabihin, nagkabalikan kayo ng first wife niyo. Ano po? So, naghiwalay muna kayo ng wife ninyo, nagkaroon kayo ng common law dito sa Canada, and then wala na rin po kayo ng common law ninyo, and then mukhang nagkabalikan kayo ng wife ninyo. So, pwede, pero medyo complicated po, kasi nga somehow nag-end na yung relationship nyo dun sa wife ninyo, and then we have to revisit. Ang kagandahan, legally, married pa rin naman. So, kung hindi pa napapa-annul yung marriage nyo, or hindi pa napapa-divorce, so legally married pa rin kayo. And pwede naman ngang, like in your case, ma-rekindle yung relationship na yun. Possible yon. So, ang short answer po natin, pwede. Pero, we have to check the details, of course. As usual. You need to dig deeper the details, kung ano yung nangyari doon sa situation nyo. But, pwede po. Pwede. There is a good chance na ma-sponsor nyo siya. In fact, may mga clients po kami, may mga cases kami na ganyan, na nagkabalikan sila, dating kasal sila, and then, yun po, pwede. Okay, follow-up information from Manina. Siya yung close work permit na mag-expire noong January 2026. So, from visitor daw siya. Okay. Pwede pa din po ba yung mag-visitor so dati kayong po visitor. ulit? Oo, Okay. tapos Dating nakuha siya ng work permit. Nakuha ng work permit. Close work permit. Sa visitor. Pwede po yun. Pwede po. Pero, hindi po kayo, pag naka-visitor record po kayo, hindi po kayo pwedeng mag-work at that time. Of course. Yeah. Okay, Manina. At saka one last thing na lang, pagka naging visitor kayo at magiging worker ulit kayo, you may have to leave Canada po, just for your information. For information you purposes. may have to leave Canada para i-convert yung visitor ulit to worker. to work permit. Okay. Ayan. From Jolie. Apektado po ba yung mga inside Canada at holding close work permit? I guess yung pinag-uusapan kanina about TRV. Inside Canada at holding Close work permit. apektado in the sense na mas mahigpit sila ngayon sa mga renewal. Pero ano pa rin naman, yun nga, meron pa rin ganung program. Mas sabihin natin mas matindi ang competition ngayon. Mas maraming naghahanap ng trabaho, mas maraming nagpaparenew, pero mas kumonte yung available slots. Sabihin na po natin. Okay, so medyo ayan, tamang-tama. Sakto. Natapos natin ang po ba sakto ang oras. Okay? Ayan, nasagot naman Marami natin pong, lahat. marami pong salamat sa mga nag-send po ng questions nila.
And of course, nandito po kami ulit next week. Pero yun ba yung date na mag-move tayo ng Thursday? September 25 25 na po instead of Opo. For that particular 24. week, for next week po. Yeah. So, Instead of Wednesday, magiging Thursday po. for next week po, okay? So, mag-send lang po kayo ng questions nyo and Attorney Jake will be there to answer your questions. Hanggang sa muli po, maraming salamat and thank you for being with us today and enjoy the rest of your day. Maraming po Until salamat. next time po, magandang hapon.